o sa tanang mga tao ngayong gisulatan, ang iyang yung sentro is gugma. Imagine that 135 times gibalik-balik niya glitok ang gugma sa iyang sinulatan. And I would like to tell you sa tibuok New Testament, halos moabot og katunga sa gidaghanon Grabe sa ka. gugma nga gilitok po sa other disciples. Ato pa, hapit moabot og 50% sa pulong gugma na nagbalik-balik sa New Testament, iyahan ni San Pablo. The rest, nakatagla sa tanang mga writers. Gusto pasabot ni San Pablo mga igsoon ang mahitungod sa gugma ug kini nga gugma ni ato mahisgutan unsa kini nga klase sa gugma mga igsoon. Ang pag-open ni San Pablo ni ini nga hisgutanan ngadto sa mga taga-Korinto, bag-o kaayo para sa mga taga-Korinto, bisan tinuod or bisan tuod nga perminti na lang madungog ang ubang klase sa gugma nga ginahisgutan dito kay syempre mga philosophers sila. Pero kini nga klase sa gugma lahi pinasahi sa sa ilang pangdungog. O ang nahimong kini nga gugma sa atong gisgutan last na lesson pastor mao ang pinakapunto or ang ga-drive ni ining tanang mga gifts, tong spiritual gifts na tong gisgutan nga mahimong perfect ang mao nga mga butang pinaagi sa gugma. Ang ato mo kung nasabtan sa gugma mga higala kanang emotional affection. Muna ito nasabtan sa gugmahan ko nimo, nakipagbati sa mo, mingaon ko sa mo, something like. Ang gugma mga higalag kay sun nga buot ipasabot ni San Pablo, dili lang kay emosyon. Dili lang kay emosyon, kundi usa kini siya ka attitude nga gina-express sa may attitude. Batasan. Batasan nga driven by the mind. Driven by the brain. So, attitude nga gi-express diha sa kinaiya sa kinabuhi. Pinagi sa mga binuhatan, pinagi sa mga pulong, o kaha, kung di man nimo ma-express imong kinabuhi ang kanang gitawag og gugma, walay pulos. Ato mga hisgutanan dinhi karon pastor, tulon ni kabahin. Una atong hisgutanon niya ang the supremacy of love. Ang sa tawag gani, ang pinakalabaw nga gugma or mahimong pinakalabaw sa tanang mga butang mga igsoon. The most excellent way atong hisgutanon niya. Og ikaduha mo ang the characteristics of love. Sa diin atong hisgutan mahitungod sa unsa kining mabuhat or unsa ang mahimong pinakatumoy ni ining pagbuhat or sa maangkon kini nga gugma, what love does and what love does not do, and a portrait of Jesus. Ato anang mahisgutan niya. Third mo ang the perseverance of love. Diin ato mahisgutan mahitungod sa the great test of virtues. Ang kining the supremacy of love mga kaigsuonan pasabot ni San Pablo mahitungod sa katong gisgutan na about sa filial. So itong isa ka term about sa love storge, tama po pagka-pronounce to. And also, nasa panahon sa Korinto ang grabe kalapad nga hisgutan mahitungod sa eros or erotic love. But si San Pablo gusto niya ipasabot kanila ang mahitungod sa divine love or kining ginatawag nga agape love mga kaigsuonan. Kadali lang wala ba yung erotic love sa Bible? Oo, wala. Naara na sa movies. And dito sa panahon nila kaniadto. Yeah, erotic from the word eros. Yeah, sa English error. Actually, ang gisgutan na is only agape and filial. Pero gani wala kay na-mention sa tuwa dali ang filial. Wala. All what Paul is talking about is all agape. Yeah. Meaning to say divine love. So, sa mga grabe nga nag-study about marriage, ilang nasabtan nga ang kanading between husband and wife, gi-combine ang brotherly, ang family ug ang divine love. Ilang gi-combine ang duha. Munay gugma in bit nga nag-bind between husband and wife. Okay? Family love. And this kind of love mga kaigsunan nga gi-present ni San Pablo dito sa 1 Corinthians 13, kining chapter na 13 sa Corinto. Giuluhan ganini og the way of love or the love chapter mga kaigsunan kung atong tun-an kana nga kapitulo. And in Greek there are several words to define love.
Paul chooses agape, and this ginatawag nga agape mga nagpasabot or nagtudlo kini mitawon sa selflessness, the unconditional and reflective love nga diin ato makaplagan tanan kang Jesus Christ, which seeks only the well-being of the beloved, which is the same one that John uses when saying that God is love. Mao kini ang ginatawag nga gugma nga gina-explain or gusto ipasabot ni San Pablo sa matag usa ka nato mga kaigsuonan. Sa 1 Corinthians 12:31, but earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Nahimong ekselente, mahimong pinakanindot mga kaigsuonan ang gasa nga maangkon sa tao, labi na sa pagpadayag ni San Pablo kanila ni ining ginatawag nga gasa, tungod kay in excellent way niya nga pagpadayag pinaagi sa gugma. Mahimong pinakanindot mga kaigsuonan ang gasa nga naangkon nato bisan nagkadaiyang mga talents nga naka nato karon kung pinaagi sa gugma. Mahimong ekselente mga kaigsuonan. O kining ginatawag nga gugma, no spiritual gift is useful if it is not exercised or motivated by this kind of love, the agape love mga kaigsuonan. In fact, all our actions and thought should be infused with agape love. Jesus warned us, si Jesus mga kaigsuonan badlong or nagpadayag o nag-warning, because of the wickedness this love will grow cold. Mahimong mabugnaw kini nga gugma. Tinuod mga kaigsuonan anaan ni kanato pero mahimong anam-anam mawala. Kanang 1 Corinto 13 ba? Kasagaran sa mga pastor nga magkasal mo nilang gamiton pag-explain. Kanya batol pa sa tong writer sa lesson dapat unta gi-emphasize yung pag-ayo nga kana nga love nga gisgutan din na is divine love. So kung gi-apply na ninyo sa marriage, so that should be that kind of love relationship must be the same love relationship nga nagbind between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tinod. So in anak ka strong ang bond of marriage if that kind of love is an agape love. So not driven by emotion but driven by our commitment and respect to everyone. So ang atong mga gifts, atong mga spiritual gifts must be motivated by love. The same with marriage. Pinaagi bisan sa kaminyoon. Doon natin mga talent of siyempre sa panimalay, sa panagtiayon, siyempre when talking about panagtiayon, you will be building a home. So sa pagbuilding mo home, let it be that all your talents, all your skills, all your gifts shall be motivated by love. Gifts of cooking must be motivated by love. Gifts of earning money must be motivated by love. Kay sa panimalay baya, sa banag asawa kung kinsay dakog kita, mabayay hari, di ba? Wala May naman. isog, Oo. no? Nya bisan gani ang asawa, bisan pagway income, isog lang gihapon. Labaw nag maunay mo kita, no? Maunay labi na maunay mo kita. So, ingon ana ang nagakahitabo kana Philippine City na wa ko kabalo sa ubang mga nasod. So let it be, love shall motivate in every gift that we receive from the Lord. Bisan sa church, labaw na sa church. If you have the skill, the gifts of preaching, cooking, administration, leadership, or unsa pa na din na, let it be motivated by the divine love. Mga kaigsuonan, kini nga gugma, sumalapas pagpahinumdum sa ni Jesus kanato nga dili unta mo abot sa panahon nga mabugnaw kini nga mahitabo sa sulod sa atong panimalay, mahitabo sa sulod sa atong iglesia, o mahitabo sa sulod sa any circle mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Pero klaro man ang giingon ni Ginoong Hesus, ang pagkadaotan will exceeding wax cold. Will exceed siya, then the love will wax cold. Okay. So sa ato pa, walay laing antidote sa gugma, wickedness. So kung doon na wickedness nga mag-exist between husband and wife, doon na evil thing that exists between them, so the love will wax cold. Wickedness between the parents and the children, so the love will wax cold.
So, kabalo na tang tanan ha, ang antidote sa gugma is wickedness. Sa ato pa, when we are all in the path of righteousness, then that love will keep on growing in each of us. Diha sa panimalay, kung ang tibok panimalay, kanunay maglakaw sa pagkamatarong, diha sa grasya sa atong Ginoo, ang banag ang asawa, walay pagbugnaw ang ilahang pagbati sa gugma. Kana magtiayon mo sa mo dool nga, Pastor, bugnaw naman ko, wala naman kay gana siya. There is wickedness in your life. Tunay wickedness nga nagpataliwala between you. So, ug unsa man na kuhaan na ninyo. Bisan ginagmay lang nga wickedness. So, may tabo rin na makapabugnaw sa gugma. Sa 1 Corinthians 13 4 to 7 pastor, adunay nindot kaayo day nga resulta kining gugma sa matag usa ka nato. Love suffers long and is kind, but rejoices in the truth, and bears all things, believe all things, and hopes all things, endures all things. Mga kaigsunan, ninyo makita diha ang kining illustration or model diha ninyo makita, di ko ba mabasa ning Greek pastor. Luluhi ko niyon saan siya pagbasa. What love does, mga kaigsunan, unsa ang mabuhat sa gugma sa matag usa ka nato? It suffers long. Makrothemio, to have a long spirit, to endure, to be patient, or meaning show patience and tolerate the mistakes of others. Dili day nagpasabot, mga kaigsonan, nga tungod kay patience ta, as nagpasensya, pasensyahan ra po nato kung unsa ang nagpadayong sala sa sulod sa iglesia, or nagpadayong sala sa sulod sa panimalay, o nagpadayong sala sulod sa atong personal nga mga kinabuhi, mga kaigsonan. Kana ba yung macro, di ba yun na long? Oh, no? Big, great. Oh, dako. Tinod. So, nagpadaan din it suffers long and it is kind. Unsa di pagbasa ani? Geristeomai. Okay. An act benevolently. Or meaning, it is merciful and compassionate, mga kaigsuonan. Nagpadayon din it rejoices in the truth. Sa Greek ni mga kaigsuonan, nagpasabot to express sympathy, to congratulate, meaning it rejoices with those who support the truth. Kung nagwali si maing balita, dili dahi tamayon ni noon. Ano ba sa Greek Sinjairo? I don't know how to pronounce this one. Sinjairo na pagbasa ni ini. So, mahitabo man gud ingana ang mga hitabo karon mga kaigsuonan kung ang usa ka pundok makahimos pagwali, ang usa ka small group pud sa sulod sa simbahan dili pud ganahan ato na leader, so dili suportahan ang ilang buhat, mga kaigsuonan. So ingana pud ang mga panghitabo kaniadto sa Corinto, but dili na mao ang mga buhat sa gugma. Nagpadayon din it bears all things. Stejo to cover with silence, or to endure patiently, meaning hide and keep silent about the faults of others without revealing them. Nagpadayon din it believes all things. Pistio. To have faith, or to give credit, to trust, meaning it does not condemn, but rather grants the benefit of the doubt. So, dili siya tinod maghukom, mga kaigsuonan, but nasa process, mga kaigsuonan, nga diin magatudlo pagyod sa matag usa ka nato sa pagpadayag sa gugma, mga kaigsuonan. It hopes all things. Elpizo, to wait, to trust, meaning always expect something good to happen. Bisan pa or amid sa negative nga mga hitabo or situations in life, mga kaigsuonan, ang huna-hunaon kung unsa ang gusto ipasabot ni sa Ginoo sa matag usa ka nato nganong nagakahitabo kini sa atong kinabuhi. Dili mag-focus dito sa mga negative side, kundi mag-focus sa blessing nga ipadayag sa Ginoo kanato pinaagi niini. And it endures all things. Hepomeno, to resist, to endure, to have fortitude, to persevere, meaning endure hardships, trials, and persecutions. Usa ka dako kaayong privilege, mga kaigsuonan,
or blessing sa panahon nga atong naangkon kining gugma tungod kay usa kini ka butang nga gihatag sa Ginoo kanato nga maka-endure kita, magapabilin kita sa ato ang pagtuo diha kaniya og mag-grow diha uban kaniya taliwala sa tanang persecutions in life. Nagpadayon dinhi what love does doesn't or does Does not not do. do. Love does not envy. Ganina, what Ang love love does. Karon, Karon, what love doesn't kung do. unsa ang dili mabuhat sa gugma, dinhi ka nato mga kaigsunan. 1 Corinthians 13:4 and 7, love does not envy, love does not parade itself, it is not puffed up, does not behave rudely, or does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, and does not rejoice in iniquity, mga kaigsunan. It does not envy, nag-ingon din ni Zelo, to have a burning feeling. It does not envy those who have other gifts or virtues. Dili masuya kung unsa ang naa nga gasa nga nasa uban, mga kaigsunan. Tungod ni ana usa sa mga rason nga dili kita makapadayon sa pagbuhat sa bulaton nga gihatag sa Ginoo kanato tungod kay magpabilin lang ta magpakahilom tungod kay sila man ang Kanang maayo sila doon. enviousness mo nang giingon sa 10th commandment nga dili ka maibog. Ayun. Mm. It does not parade itself, perperiomai, or to boast, or to brag. Pagpataas o pagpadako sa mga galon, pagpanghambog, it does not want to be praised by others. Di na kinahanglan mga kaigsuunan nga i-praise or mutugan pa musulti pa taon sa mga maayo kanato or unsa pay mas mapadako ang atong kaugalingon than si Jesus Christ ang makitaan. Hindi ko magkanta ba niya, way pakpak ba, discourage. Lisod na po na. Lisod kayo nga batasan ng ingana ng mga kaigsunan. Oh. Dili worship ang i-offer kundi ang imuhang kaayo. It is not pop up, dili ba sa tawag gani. Sa tawag gani, bubukal sa tawag gani, mapaitas on or boastful, same lang gyapon. Boastfulness. Physio, to swell up or to become proud, mga kaisan. It does not have an exaggerated view of himself. Nagpadayon din it does not behave rudely as sorry pagbasa, as yemoneo, to act improperly. It does not act against social and moral norms. So mga kaigsuonan, magbuhat nga uyon ni noon sa kabubuton o dili mabuhat didto sa pagpakasala. It does not seek his own. Dili selfish mga kaigsuonan, ZTO, to search. It gives up his right for the good of others. Sometimes dinhi mosulod ang sakripisyo nga ginatawag. It is not provoked. Paroxino, to sharpen something, to irritate, incite, or exasperate. It is neither irascible nor overly sensitive. Dali lang kayo tama. Tandog mga kaigsan. It thinks no evil. Logizomai. Take inventory. It forgives and disregards offenses received. And last, it does not rejoice in iniquity. Dili malipay diha sa pagpakasala, mga kaigsunan. To be cheerful or happy or to feel well. It does not rejoice in mistakes but seeks to correct them. Dili malipay nga magpakasala, hinuon usbon or i-correct kung unsa ang mga mali or Kabalo ka nga sala. Padayonon gyapon. Mingon ka nga sa unta man dinhi man ko malipay. So meaning it's not about love. Yeah. No? Mhm. Yung nga sama gyud nakahigugmaay man gyud mi. Nya kabalo ba kang bawal ninyong gugma? Ang sa unta man mura nimo kalipay. So meaning it's not about love. Yeah. That is not what we call a divine love. Ang portrait or ang pagpadayag ni Jesus Christ nini nga gugma, mga kaigsunan, even the example of Jesus itself, ang pagpakita, ang pagpakatao niya, mga kaigsunan, is part sa portrait niya, mga igsoon, or sa pagportray sa gugma niya sa kanatong tanan o sa kalibutan. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Gugmao ng
ang mga kaigsuonan or ang mga isig katao sulo-sama sa pagigugma ni Jesus Christ usab. Dinhi naay he suffers long. Mao ni example ni Jesus Christ mga kaigsuonan ha. Gamay lang ni nga mga botang sa pagpadayag para masabtan nato unsa kining ginatawag nga gugma. He endured beatings, insult and contempt. Physically mga kaigsuonan, nagsuffer si Jesus Christ. He suffers long. He cared about anyone who was suffering. He is kind mga igsoon. He taught the truth with clarity and conviction. He rejoices in truth. Nagmalipayon siya or sa pagpadayag sa kamatuoran. Karon kasagaran karon pa mahimo na lang salipdan ang kamatuoran para lang ma-entertain ang imong friend. Murag nga na bitaw. Dili na i-correct kung unsay sakto, dili ibutyag kung unsay kamatuoran. Murag sugar coating bitaw gana. So meaning to say, katong tanan gi describe ni San Pablo sa 1 Corinthians 13, all about on what is love, gi-demonstrate, gi-portrait to tanan ni Jesus Christ. Amen. Yatong gipakita, meaning to say, kung dili mo makasabot, kung saan ang gugma, you look at to Jesus Christ. Amen. Amen. Siya ang naghimo niya. Nagpadayon din he bears all things. He did not judge the sinful woman. Katong nakita niya pagpakasala sa akto mo and granted her forgiveness. Meaning, gipadayag pag yun ang mas lawom nga gugma mga igsoon. He trusted in the sincerity of Zacchaeus. He believes all things. He prepared 12 men for an impossible mission. He hopes all things. Dunay paglaom mga igsoon. He endured hunger, rejection, pain, and persecution. He endures all things. Kini tanan nga gugma mga kaigsunan gipadayag ni Jesus Christ nga mahimong sulundon or mahimong steps nato or sa pagtan-aw pagsunod nato kang Jesus Christ. Masa nato nang basa sa 1 Peter 1 verse 21 nga ang kinabuhi ni Jesus Christ kani adto sa iyang pagpadayag dinhi mahimong sulundon nato. Yeah. Diri sa Ellen White, Lift Up or page 134, nag-ingon siya dinhi, we have an abundance of sermonizing. Daghan kayo, baga kayo mga kaigsuonan, ug daghan kaayo og mga pulong nga ikapadayag sa katawhan or sa kalibutan. What is most needed, unsa ang pinaka importante o gikinahanglan mga igsoon, is love for perishing souls. Mahimong kusog paspas kayo ang pagwali sa or pagmensahe sa maayong balita mga kaigsoon ngadto sa katawhan, pero wala mapadayag sa gugma. Wala makasabot bisan ang imong silingan or ang pinakaduol yung mga silingan nga mao ang kauban nimo sa panimalay. Wa makasabot niya na mga kaigsuonan. So ang gikinahanglan gugma, that love which comes in rich currents from the throne of God. Kana nga gugma gikan sa Ginoo. True Christianity diffuses love through the whole being. It touches every vital part of the brain, the heart, the helping hands, the feet, enabling men to stand firmly where God requires them to stand, so that they will not make crooked paths for their feet, lest the lame be turned out of the way. The burning, consuming love of Christ for perishing souls is the life of the whole system of Christianity. Kinahanglan masabtan sa tibok kalibutan or bisan sa imong mga kasilinganan, sa atong kasilinganan mga kaigsuonan, kining gugma nga gusto ipasabot ni Jesus Christ o ni San Pablo sa matag usa kanato nining panahon na. Pagkakaroon, no? There is faith, hope, and love. Pagkakaroon, proud kita makamautam interpret of prophecies. Pagkakaroon, proud kita nga may kita mo mulahutay o mga pagsulay. Yeah. Pagkakaroon, proud kita nga mo endure sa mga kasakit. But someday, one day, in eternity, wala na'y kasakit atong antuson. Wala na'y prophetical views atong i-discuss. We will only one language there. And that is love. Amen. Gugma na lang yun. Yes. So mga kaigsuonan, tingali, hambugiro kita kay makikita mo, grabe ta mo perform, tanan-tanan.
Pero one day in heaven for eternity, we'll all be talking about love. Mm. And sometimes mao bitaw tama gyud imong giingon pastor. Tungod kay mahitabo mga kaigsoon somehow kining mga prophecies karon nga gibutyag adunay panahon nga mahuman kini. Adunay mga panahon nga matapos ang pagmensahe dinhi sa kalibutan mga kaigsunan. Pero ang gugma mag-endures forever. So magpabilin mga kaigsoon, magpadayon kini nga gugma. Tama gyud imong giingon pastor now. Bisan sa bagong langit bagong yuta, naa dito ang gugma. So i-practice dapat Oh. dai na karon diri no. Kaya magkano na kay faith Oh. because you need salvation. Tama. Dito sa bagong langis, bagong yuta, Sama. wala na. Wala na kay. Di ba? Nagot tingali gapoy faith. I'm sure na pa Yeah. faith ito. Amen. Amen. Sa bagong diri sa kalibutan, doon na kay mga prophetical views. Kay you want to hope about the Christ second coming. Mm. Pero dito sa bagong langis, bagong yuta, mo supersede dito ang gugma. The same. Nining kalibutan ng mga kaigsunan. Sugdan na nato pag-practice, pagkinabuhi ang gugma. Amen. Bisag mo sa imong mga talento, bisag sa imong mga abilidad, prophecy man, about hope, about faith, ug unsa may naa kanimo, ang magbanig ang tanan gugma, ang magsapnay ang tanan gugma. Amen. The perseverance of love, kining pagkamapabilinon, sa pala yung Bisaya ni persevere. Mahalaho tayo. Mahalaho tayon. Niini nga gugma mga kaigsunan, malungtaron nga ginatawag nga gugma. Doon yung ginatawag na the greatest of virtues. Pinakalabaw mga kaigsunan nga I don't know on say translation, direct translation sa virtue. Pero mo ning ginatawag mga kaigsunan nga pamatasan nga atong naangkon gikan kang Jesus Christ. Giingon din sa 1 Corinthians 13:13. And now abide faith. Mao na ni ato ang memory text. And hope, love, and kini gikan nining tulo, these three, but the greatest of these is love. Ang kinalabwan ining tanan mga kaigsunan is love. Dili nagpasabot mga igsuon nga labaw ang gugma, so wag tangon na to ang pagtuo o kalimtan na to ang paglaom. Magpabilin na mga kaigsunan, pero ang kinalabwan nining tanan mao unta ang gugma. Mao'y mo drive nining tanan mga kaigsuonan nga magmalig-on kita sa ato ang pagpangalagad. The Corinthians were showing by their attitudes what love does not do. They were envious, boastful, vain, and they acted improperly. Kining tanan mga kaigsuonan resulta man ni sa wala nila pagkaila kang Jesus Christ, and they not know even the commandments ng gisugo ni Jesus Christ kanila. So ang resulta sa ilang kinabuhi, mahitabo nga immorality mga kaigsunan mo ay nagpadayon sa kinabuhi sa mga Korinto kaniadto. And even now sa atong panahon karon, they were selfish and they were easily irritated and they were spiteful and they tolerate sin. Ilang pasagdaan ang pagpakasala or magpadayon ang pagpakasala. Like them, we must abandon these faults and abound in the virtues of love. As Paul teaches us, in order to use spiritual gifts correctly, he also invites us to abide in two other virtues, the faith and the hope. Ang pagtuo nga gikan kang Jesus Christ o ang paglaom sa pagbalik ni Jesus Christ mga kaigsunan. When Jesus comes, pagbalik ni Jesus mga kaigsunan, sin will cease to exist. Undang, wag tangon kining sala or mapapas kining sala mga kaigsunan, and we will enjoy eternal life with Him. Then prophecy, tongues, and other gifts ang gisgotan na itong mga kaigsunan, katong mga propesya, katong mga pinulungan sa pagmensahe, lahi-lahi nga mga sinultihan, kini nga mga gasa, along with faith and hope will no longer be necessary. But love will endure forever. 1 Corinthians 13 verse 8. Sa katapusan, si Mrs. Ellen White matud pa niya, God is love. The love of the Father and the Son is an attribute of every believer. Ang Dios gugma ug ang gugma sa amahan ug anak
maoy magpabilin nga kinaiyang gugma sa tanang mga magtotoo. The Word of God is the channel through which divine love is communicated to men. Ang pulong sa Dios maoy agianan aron ang gugma sa Dios makapakighinabi or maka-communicate sa tao. God's truth is the medium by which the intellect is reached. Ang kamatuoran sa Dios maoy pamaagi or kahimanan nga ang kaalam makabuot. The Holy Spirit is given to the human agent. Ang balaang espiritu gihatag ngadto sa tawhanong ahente who works in cooperation with divine agencies. Kinsay tagaan kadto lang mga taong ni cooperate, ni work in cooperation with the divine agencies. It transforms mind and character. Bag-uhon niya ang hunahuna ug ang kinaiya, enabling men to endure as seeing Him. Himuon niya nga ang tao makalahutay samtang magatan-aw ngadto kaniya nga dili makita who is invisible. Perfect love can be enjoyed only. Ang hingpit nga gugma mapahimuslan lamang through the belief. Pinaagi sa pagtuo og ang kamatuoran og ang pagdawat sa balaang espiritu. We have been talking about love all throughout our life in the religious life. Sige tang gihisgot og gugma, but it will only work in us if we believe in Jesus Christ. Amen. If we work cooperatively together with the divine agencies like the Holy Spirit. Kung kitang tanan mo sumiter ngadto sa Dios, ang gugma sa Dios may maglihok dinhi kanato. We cannot do it by ourselves alone. That is not a love of human being. That is the love of God. So we need God. We need Jesus Christ. We need the Holy Spirit to be working in us para kana gagugma ma-implanted, ma-embedded sa matag usa kanato ka mga ugatan sa atong bahin sa tuang nervous system para kita mo function isip usa ka tinud-anay nga nagdala nagrepresentar sa gugma sa atong Dios. Doon ay question din ni Pastor sa dili pa mo ato sa imong conclusion. Ano yung pangutana din sa atong comment section? Both husband and wife should contribute by earnings po ba? Kailangan ba daw sila magpantay? Dapat sila pareho sila og income o sa mo ba yung gusto ipasabot para equal ang praying or praying for the love or that love yun. Income money. Akong advice sa mga magtiayo no para di gyud mo mawala sa inyong gugma sa panimalay. Di mo kanya-kanya og tago sa inyong kwarta. Magamay og madako ang income sa bana, magamay og madako ang income sa asawa. Kaniadto manggo dili na mag-income ang asawa kay sufficiente man pero karon perting mahala na oy. No? Perting mahala na gyud so kinahanglan mag-income ning asawa kay sa una lampin ra man ang gamiton sa bata karon magdiaper naman. May man tong lampin kay laban iladlad ibuhat sa init plansahon magamit rag balik pero karon dili na. Labay diretso, naging lang ihagis. No, ihagis lang lahat. So wala dako kay expenses karon mga kaigsunan. So kinahanglan ba nag-asawa man trabaho so may tabo ang inyong income inyong tipunon usahon inyong income o kanang income di na income ni Mrs. Di na income ni Mr. Pariho man mo magtiayon man mo so isa ra mo kalawas so income ninyo na as one body. Amen. So wala na mo labaw wala na mo ubos parehas na mong income. So may tabo din ha kay usa naman inyong kwarta magplano na mo dayog budget sa inyong panimalay para walay away. No, mag-budget na mo, bahin-bahin ninyo mo ning suga, tubig. Mga magtiayon ron. Di man gud pastor, iyahan mo ko na suga iyang tubig, bugas. Ang ako pastor pa eskwela sa mga bata o mga panginahanglan sa mga bata. Ayaw mo pag-ingon ana, mura mo wa magminyo. May pewa na lang ta mo nagminyo. No? Usahon ninyo yung kita, then diha na mo mag-divide by og unsay mga gamit niyo by percentage. Og ang inyong asawa imong sweldoan gikan sa general fund. Ang imong bana imo pong sweldoan
gikan sa general fund, balang tag 50 adlaw. Basta kaya nakasinabot mo, di ba? Yung day, gabi ta kita ron, tag 50 pesos sa tag adlaw. Kung sino man itong budget kada adlaw. Kay para, kung doon ay anniversary, doon na may mga monthly anniversary, mong sarili ay, doon na mo yearly anniversary pa, yearly pa. Ya gusto kang mag-surprise, di na kami yun nga, day. Kaya kung kwarta, di, palit na kong bouquet, kay anniversary ni mo, di ka ka-surprise, kay naaman dito ang pondo na usaman. Ang asawa po ningon nga, palit na tati kag barong ba niya. Kaya kung kwarta yun, ako yung kapalit. So, dili na surprise. So, dito mo magtigom sa inyong mga personal nga mga allowances. Amen. Dili na sweldo ang term na allowances. Para ang gugma dili maguba sa kwarta. Kaya kabalo ba mo ka ng kwarta, may ka nang maguba ba? Gubaon niya ang gugma, gubaon niya ang panimalay, gubaon niya tanan. That's my answer. Yeah. Thank you. So, I hope nga ang magtiayon, duhaman mo kabuok ba nag-asawa, mura mong scissor ba? Tanang muharang sa gugma, putol. Di ba? Do not allow nga doon ay mubabag sa gugma. Tanang gugma, putol. Sa mga kaigsunan po sa iglesia, bahalag magkanusay, bag-united tanang magkaigsunan. Pag doon ay elemento nga bubungkag sa panaghigugma sa iglesia, banggaon, putol. Sa pinagis panaghiusa. Ang ginamagapanalangin ka na itong tanan. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og balaan ang mga Diyos nga ikaw sa gitasan sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa pagpanalangin, sa pag-uban mo kanamo. Salamat sa grasya kaluoy imong gihatag kanunay sa matag usa sa tibok semana ug hangtod sa uban pang mga adlaw. Nining gabi na salamat sa mensahe sa gugma. Salamat nga dunay pagtuo, dunay paglaom, dunay uban pang mga hiyas. Pero ang pinakadako sa tanan, labaw sa tanan, mao ang gugma, Diyos nung gugma. Amahan, hinaot kaning gugma, matanom sa among kasing-kasing, maglihok sa among kaugatan, aron mapakita sa bahimo namong kinaiya ngadto sa mga katawhan. Ug ang mga tao, makaila sila nga ikaw, matuod nga tinubdan sa gugma kay kami mismo, nga imong mga kaanakan, nagarepresentar si mungalan, dunay gugma nga gikan kanimo. Panalangini ang tanang mga nagtanaw karon. Panalangini ang tanang naminaw karon. Ang tanang nagasuporta nini nga buhat, tanang mga kawani ni istasyon nga replay kini nga broadcast ug ang LCM Media Crew panalangini. Kaming tanan bukusa sa kagugmag panalangin, nga kaming tanan makabaton po ni anak nga gugma kada adlaw among kinabuhian hangtod sa kanturan. Salamat sa pagtubag sa mga pagampo, salamat sa pagpasalo sa among mga sala. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, nagasalamat sa inyong pagpabilin, sa imong pagpabilin nining taknaa. Ug salamat kay sa imong makanunayong pagsuporta nini nga buhat kamo ikaw makahimo sa pagpadayon sa pagpadangat sa imong suporta nini pinaagi nining GCash number nga mo ang 0909-3633905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. May mga comment diri. Good evening, gikan ka Shanmark. Good evening, watching from Philippines. Wow, hello, Shanmark from the Philippines. Layo-layo ni mga igala. God bless everyone. Gikan kang Lynn Roach, Ardon Rush. Sawa man ni Jonathan. Isa sa question kanina. Rush Apurado. Watching from Taipo, Hong Kong. Yung pangutana ka ganina. Melore Mercado Tibay. May gabi, Pastor and Brother Jones. Tama jud na atong awaton si Kristo maanaaman sa atong tanan. Virtue, but wala tay love, we are nothing. Salamat sa pagpasabot sa atong lesson. Amen. Richelita Suarez and Dina Joso and also Jelly Ace. Si Jelly Jean Manilo kaninyo mga kaisunan. They're watching, and Agustin Osorio Bansag. Good evening, Pastor V and Brother Jomar, watching from Malolos, Bulacan. Hello, Igsoon. O dapat nagtagalog ka, di ba? Hindi ako marunong magtagalog. O matuto ka talaga. Dapat. Matuto. Yeah, and napa din Sister Jessa Sanchez and Annalyn Tumlus also watching. Adeline Baratas, Roselyn Delfinio, si Lidio Milan, Jocelyn Lim Tan,
Amen. Hello kaninyo mga kaigsuonan. Mao na ato ang dealer og Teresol Rinalbo sa Zamboanga. Pagadian. Tama Si na Ma'am Jocelyn Hello, Tan. ma'am. Hello, ma'am. James, evening. James Maluto. Good Pastor V. Good evening, Pastor V and Brother Jomar. Kay kang Clara Marata. So, may gabiin ninyo, Pastor V and Brad Jomar from Maratas family. New Canaan Church, mainit na bunturan. Hello. Tubag po ni Lynn Roach, Ardon Rush, maayog yun na nga pagkatambag. Amin po. Praise God So, to that. thank you. So, mag-usa na mo kita, ha? And Dapat. many more. Yes, thank you very much, mga kaigsonan. God bless you and more power to you. On God's behalf, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That we will birth, holding to God's word. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on in His day. Press on is coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back.